Hello, this is Dr. Pedja Mom. Sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung paraan para maiwasan natin na maging picky eater si baby. So ito po mga paraan na sasabihin ko sa inyo. Actually, ito yung mga predictors or risk factor kung saan mga sabi natin, hala, baka maging picky eater si baby paglaki. Bago mag 1 year old si baby, ito po yung mga dapat nyong gawin para hindi lumaking picky eater si baby. Una, kailangan nyo malaman kung picky eater po kayo. Bakit? Dahil yung taste buds, namamana po yan. Opo. So, tanungin nyo na yung inyong mga nanay at tatay, Mami, nung toddler ba ako, picky eater ba ako, pihikan ba ako sa pagkain? Pati yung asawa ha. Kasi syempre yung taste bud namamana, ibig sabihin, from both parents, mommy and daddy. Kung ikaw ay picky eater, malamang baka picky eater din si baby. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga steps pa tayo paano iwasan ito. Number 2, huwag po kayong matakot na magbigay ng lumpy or finger foods kapag 8 to 9 months na si baby. Ganito po ang itsura ng lumpy or finger foods. Huwag kayong matakot na baka ma-choke siya. Meron talagang chance na baka masamid siya. Pag hindi natin binigay ito as early as 8 to 9 months, pag 1 to 2 years old na siya, matatakot na siyang nguya. Kaya kailangan ma-establish na po yung gag reflex ni baby nang sa ganon, pag nakafeel na po siya ng solid na pagkain sa kanyang lalamunan, alam na po niyang iluwa, alam na niya kung paano matanggal ito by coughing. So yun po yung number 1 na good sign na hindi po yan masasamid. So, ang pag-ubo. So, ganito ang itsura. Ganyan ang itsura na maganda po yung kanyang gag reflex. Kasi ang sabi, kapag hindi niya pa po binibigyan niya ng finger food at as early as 9 months, pag 1 year old, mahirapan po talaga kayong magpakain ng kanin dyan. Dahil nga, solid din yung pagkain. Pag laging malambot, pag laging puree, especially pag laging Cerelac, hindi na talaga yan kakain ng kanin kapag tumatanda na siya. Number 3, no sugar tsaka salt muna, please. Dahil, syempre, kapag pinakain nyo na po yan ng mga may lasa pagkain, masasanay at masasanay na yan. Masasanay na yung kanyang dila. Maghahanap na yan ng mas matamis pa. Diba kapag kumakain tayo ng matamis, pag kakain tayo ulit ng matamis, nababawasan yung kanyang tamis. Like, for example, kapag kumain ka ng suman na may sugar, pag ininom mo yung chocolate drink mo, hindi na siya matamis. Anong mangyayari? Magdadagdag ka ulit. Ganon din po sa bata. So kapag as early as 6 months old, nagbigay ka na ng junk food sa kanya or yung pagkain na dinagdagan mo ng asin tsaka sugar, then pag lumaki na po yan, baka yun na lang yung hanapin niya, yung matatamis, yung masasarap, no? Next, kailangan may routine po kayo. Ano tong routine na to? Kailangan alam ni baby ang breakfast time, lunch time, dinner time, tsaka yung snack. Tapos, isa sa routine na to, yung pag-alis na mga nakaka-distract sa pagkain ni baby. Ano ito? Yung mga cellphone, TV. Ano, hindi naman tayo perfect. May mga times talaga na habang kumakain, meron tayong pinapanood. Pero wag naman sana na breakfast, lunch, dinner, ganon. Pwede naman na pag breakfast, talagang nasa ano lang siya, nasa table lang siya na kumakain. Pag lunch, nanonood kayo ng Showtime or Itbulaga, okay lang yun, pwede. And then pag dinner na, nasa dining table naman. Ito, ang para na to, yung routine na ginagawa po ninyo at yung mga walang nakaka-distract na object, especially yung gadget or screen time, pag nasa restaurant na po kayo, malaking tulong po ito. Hindi nyo na kailangan magbigay ng cellphone or activity ni baby para lang malibang siya. Hayaan nyo po mabore si baby. Kailangan nga ito para hindi siya maging picky eater or hindi po kayo mahirapan sa pagpapakain sa kanya. Kwento ko lang ha, as a mommy, nahirapan din po ako. Nung panganay si Gib, dahil nga firstborn siya, ako as a mommy, inaamin ko na may pagkukulang din ako dun sa pagbibigay ng cellphone kay Gibnon pag kumakain. Kasi nga, ako, ayoko, nabobore siya dahil mahihirapan ako. Pero syempre, dahil nadala na ako, alam ko yung outcome, alam ko yung masamang epekto nun, nagiging short-tempered siya, palagi gusto niya may cellphone,
Ngayong may pangalawang baby na ako, meron akong second born si Gon, inalis talaga namin yon. Hindi siya madali. Parang inunti-unti namin na hindi sinasanay ang mga bata na walang cellphone kapag nasa restaurant kami. And then, ngayon, happy naman ako na maganda po yung outcome na pinapractice po namin sila na ganun kami dapat sa restaurant. Hinihintay lang namin yung pagkain. And yun, nagkakwentuhan, no? Kahit mga bata pa lang sila, kailangan i-practice natin yun na meron kayong socialization. Hindi lang yung habang naghihintay ang food merong cellphone. Five, ito, hindi to alam ng karamihan. And sa mga nakakaalam, then, very good, good for you. Kailangan, para hindi maging picky eater si baby kailangan matapos nyo ang mealtime within 20 minutes. Pag umaabot po yan ng more than 20 minutes dahil nadidistract po siya or kayo mismo, hinihintay nyo pa po siyang matapos, yung mga caretaker ganito Kuwari, yung mga gumagawa ng traditional way of feeding, yung nagsusubo sila, subo. Tapos, manonood ka, o kaya titignan mo siya, o kaya may iba kang gagawin. After 5 minutes, yun pa lang yung pangalawang subo. And then, every 5 minutes, doon ka lang nagsusubo. Natapos na yung 20 minutes. Alam niyo bakit? Kasi sa brain po natin, meron tayong tinatawag na satiety center. Ito po yung center sa brain na magsasabi na busog ka na. It will only take 20 minutes para ma-process po ng brain yon. So, kailangan within 20 minutes, tapos na yung mealtime ni baby kahit sa ating mga matatanda. Alam nyo, ito yung ginagawa ng mga nagpapapayat. Tinatagalan po nilang kumain. So, kung gusto mo naman tumaba, kung gusto mo naman mag-gain ng weight, bilisan mo kumain, di ba? Pero sa bata, kailangan nasa 15 to 20 minutes lang ang meal time. So, yun po, makakatulong po sa kanya yon na hindi siya maging picky eater kapag lumaki po siya. Number 6, ito, very cliche, pero sana kailangan seryosohin po natin itong tip na ito para hindi po lumaking picky eater si baby. Please give variety of food, no? Dapat hindi limited yung pagpapakain niyo sa kanya. Hindi lang Cerelac, hindi lang cereals, hindi lang isang type ng puree, or saging lang, or snacks, or biscuit. Kailangan Monday, ganito yung ipapakain nyo, meron kayong chicken na may gulay, and then sa Tuesday, magbigay naman kayo ng soup, sigang, o kaya yung, kung ano man yung kinakain nyo sa bahay. Kung ano yung luto nyo, yun yung papakain nyo. Hindi yung puro Cerelac lang. Pag puro Cerelac lang yan, at isang lasa lang yung nalalasahan niya, talagang lalaki po siyang picky eater. Sa mga mommies na sinasabing, laking Cerelac naman yung anak ko, or laking puree naman siya, or puro biscuit lang. Pero ngayon, 3 years old na siya, hindi naman siya picky eater. Then, good for you mga mommies. No, hindi naman lahat. Pero ito nga po yung sinasabi naming predictors or yung ways para hindi po siya lumaking picky eater. So, I hope na nakatulong po sa inyo to. At kung may mga questions po kayo, just comment down in the comment box section at try po natin sagutin yan. So, yun lang.